Hindi fans nila dati. Fans pa rin nila hanggang ngayon. Huwag mo na i-drag si Kong. What up, guys? Another content naman ang ating papanoorin at ito ay ang eksklusibong pasabog si Siljan o si Kulob ng Team Payaman at kung bakit nga ba siya napaalis or umalis sa Team Payaman. Samahan niyo ako mga tropa, hindi ko na patatagalin pa. Pasok! Is the main reason ba't nawala ka sa TP Fam bukod sa nag-aksaya ka ng tubig? Ayun, talaga, ngayon ko pa lang ito masasagot. Hindi naman talaga naging issue yung pag-aaksaya ng tubig. Seryoso yun, walang issue doon. Kinausap ng daddy kong, si Ate Pat, na huwag nang i-upload yung video yun. So, ang tawag niya kay Kong TV, if you remember guys, ang tawag niya kay Kong TV before is Daddy. Na ginawang content ni Kong TV about magpa-practice siya kung paano siya magkakaanak if ever na lumaki si Kidlat. At naging halimbawa itong si Siljan o si Kulob na napakaraming issue sa Team Payaman. Panoorin natin. Kasi nga masisira ako. Pero I don't know kung ano naging usapan nila. Pero hindi yun yung naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi. Hindi siya pinalayas kasi hinatid ako pa uwi ng Albay. And naging rason ay, ito O yun na, maliwanag na. So, hindi nga raw siya pinaalis. Hinatid siya, umuwi siya nang walang problema sa Team Payaman. Yun ang sabi niya. So, panoorin natin ulit. kasi pumunta ako kila daddy kong Albay kasi may gig ako sa Randrel. Tapos dumaan ako sa Payamansyon 2. Tinanong ko si daddy kasi nga grabe na yung guys, allow me to call kong daddy kasi Yun naman pala. Yung ibang content creator kasi is masyado siyang nami-misinterpret. Parang daddy siya ng daddy which is nakasanayan na ng bata na tawagin siyang daddy kong. So one day natin siya masisisi yan siya di ba? Pero panoorin natin yung nakasanayan kong tawag sa kanya. Ayun, Diba, tinanong ko sa nakasanayan kanya, niya. sabi ko, Dad, ano yung magagawa ko dito? Kasi grabe na yung bashing, pati pamilya ko, nadadamay na. Ang sabi niya sa akin, huwag mo lang silang intindihin. Dire-diretso ka lang. Kaya, sa mga nagtatanong noon kung ba't wala akong sagot, sabi ng daddy ko, huwag ko na kayong sagutin. Para humupa lang yung issue. Ang naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi, syempre, una, yung pag-aaral ko. At secondly, during the concert ng Jaiga, biniro ko, yung hindi ko na sila papangalanan, pero may biniro akong isang social media influencer. Pero isa sa mga TP member, offense sa ginawa ko. Kasi nung nasa concert kami ng Jaiga, nakakabiroan ko na sila. So, para sa akin, okay lang, nabiruin ko sila. Kasi yung biro ko nun, humanap ka, hindi ko naman sinabi na pangit yung sinasabihan ko. Kasi karime lang naman siya nung kanta doon. Ngayon, nagka-open up kami ng ilan sa mga influencers kung ano yung mga nararamdaman ko sa TP, ano yung mga nangyayari sa TP, sa loob ng Payamansyon 2. Kasi hindi lahat alam ng mga tao. Ang suma total nung interview niya or sinasabi niya, tropa, is nadagdagan ng kwento. Alam mo naman tayo mga Pilipino ganyan minsan nadadagdagan yung kwento na nagiging masama. Diba? So parang ganon yung nangyari siguro kay Siljan, no? Na may sinabi nga raw siya ng hindi naman daw talaga ganon yung punto niya which is pinasama, di ba? Panoorin natin ulit. Kasi ayaw ko rin kasi syempre galing ako doon. Ayaw ko naman na may masasabi ako na parang syempre magiging against kasi halos naman karamihan na nakasubscribe sa akin is mga fans ng TP, syempre fans nila daddy. Yun, nagka-open up kami doon, ano yung nangyayari sa akin sa TP. Hindi fans nila dati. Fans pa rin nila hanggang ngayon. Which is nakikinabang ka doon sa fans ni Kong TV na binuhat ka ngayon kung nasan ka. Ganon. TP. So yun, sabi ko, nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni daddy kong ay nakatuon sa akin. Siyempre, kahit sino naman na, kunyari, may nag-manage sa'yo. Ayun, nakatutok siya sa'yo. Simula pagpasok mo. After nun, siyempre, hindi lang naman ikaw yung artist na i-manage niya. So that's why, may darating na panibagong artist na mas pagtututukan niya ng pansin. Yun yung So tinuturing mo na artist si Kidlat na darating. At ang reason mo kung bakit ka nagseselos, wala ka namang karapatang magselos kasi nga, talent ka. Di ba? Yung bata na yon na si Kidlat, ano yan, matagal nilang inintay ni V. Cortez yan. So, who the hell are you para magsabi ng ganyan na magseselos ka kasi nandyan na nga si Kidlat? Which is tama naman, di ba? Na di mo naman maiwasan yun na magselos ka. Pero, mali yun sinabi mo na yan. Totoy. Yan.
Huwag ka magselos kasi wala kang karapatang magselos. Kung naramdaman ko kay Kidlat, sabihin nyo nang mababaw ako, pero siloso po talaga akong tao. Pasensya na kayo. Alam kong wala akong karapatan magselos doon dahil alak ni daddy kong si Kidlat. Yan yung sinabi ko sa mga nakasama kong influencers. And, hindi ko intensyon na mali yung isipin nila sa TP. Pero wala namang maling impact yung mga nakwento ko. At syempre, bago ko ihatid sa Albay, ang sabi sa akin ni daddy kong, Sealed, tuparin mo itong isang game plan ko para sa'yo. Sealed, tapusin mo yung pag-aaral mo. Bumalik ka sa amin. Nung hinatid na ako dito sa Albay, sinabi rin ni Tito Juni kung ano yung sinabi ni daddy kong nung nasa Manila pa. So yung reason ay yung nakapagkwento ko ng kung ano yung nararanasan ko sa TP, kung ano yung parang yung trip. Kasi nasanay talaga ako na, kasi nung nasa TP, nabibiro ko talaga kung kahit sino yung mga tao doon. Pero yung mga biruan ko noon, nakausap ko na sila nung TP Fair and okay, wala naman silang Okay sama naman ng pala. loob. It's just, may mga bagay lang talaga akong hindi panaintindihan that time kasi alam nyo guys, hindi pa naman ako ganun katanda dahil 18 pa lang ako. Marami Ihinto kita dyan, Kulob. Or seal dyan in real life, no? 18 anyos ka, hindi ka masyado nakakapag-isip kasi bata ka pa nun. No. Mali ka dyan. Diba? 18 years old ka na, you're already mature enough para makapag-isip kung ano yung sasabihin mo. Kaya nga sinabi mo, diba? Kakasabi mo lang na wala kang masamang sinabi dun sa mga ibang influencers. Diba? Which is, alam mo rin yung ginagawa mo. Diba? Ganun yun. Kaya wag ka magsasabi na hindi ka ganun pa klaro mag-isip kasi 18 years old ka pa lang. Man, marunong ka mag-isip kaya lang hindi mo lang alam kung paano mo gagamitin. Ganun yun. pa akong nagagawang mali at syempre, sa kada mistakes na yon natututo tayo. At yun yung ginagawa nating inspiration para maging better, para makita nyo na nagbabago talaga si Sil. What is the main reason Yun nga, no? So, ang sinagot. Ang kinuha lang nating clips ay yung yung main reason niya kung ba't nawala siya sa TP. Family or Team Payaman. Bukod doon daw sa nag-access siya ng tubig and kumakain siya ng hotdog. Tender juicy nila. Vien. Yun yung natatandaan ko eh. So, yun, may sinagot niya naman which is wala rin naman mali sa sinabi niya eh. Ang may mali lang sa sinabi niya kasi is yung hindi siya makapag-decide. Nagselos siya. Ganon. Well said naman yung sinabi niya. Goods naman, safe yung sinabi niya. Pero sa iba influencer, sa ibang content creator, iba. Iba ang dating. Sa akin, iba ang dating eh. Ang dating sa akin, nagselos ka. Which is wala kang karapatan magselos. Which is pinaliwanag mo rin naman. Diba? Kaya yun lang. Sasabihin ko lang sa'yo, Kulob or Siljan, diretso mo lang yan kung anong gusto mo sa buhay mo. Wag mo na i-drag si Kong. Diba? Kasi si Kong na yung naging way para umangat ka eh. Wag mo na i-drag. Yan na yung binigay siya yung break ni Kong TV. So grab it and then pausbungin mo na lang. Yun lang. Good luck sa karir mo. Magaling ka na makumanta sa singing karir mo. Ganun agad. Doon ka na lang mag-focus. Yun lang. Kaya maraming salamat. So yun lang mga tropa. Maraming salamat sa pagsama sa akin. At isa na namang trending video sa eksplosibong interview ni Kulob or ni Siljan in real life. So, yun lang mga tropa. Till next time, Yuans TV on my Facebook page. Please follow me. Peace out.